Magandang gabi sa lahat ng inyong mga solid HTV positive listeners. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Mikay. Noong high school pa po ako, nag-aaral ako sa isang Catholic school dito sa Pampanga. Dati pa lamang po, marami ng kwento ang umiikot tungkol sa paaralang ito. At marami nga ang nagtatag na ito ay isang haunted school. Noong una syempre, hindi ako naniniwala hanggang sa kinalaunan kami rin pala ay magiging bahagi ng kwentong kababalaghan sa nasabing eskwelahan. May 4 na palapag ang school namin na ito. Hindi ko na po imi-mention si Red, pero ngayon ay sarado na po ito. Sa first floor sinasabi na may batang umiiyak at iilang guro lamang ang nakakadinig. Itong kababalaghang ito ay nangyari sa second floor ng school namin at nung time na iyon ay elementarya pa lamang ako. Sa tabi kasi ng classroom, naroroon yung TLE room namin. Mainit doon sa classroom na yun. Kahit nga bukas ang lahat ng electric fan, mainit pa rin ang pakiramdam. Nang maganap ito sa akin, nagkataon na sarado yung TLE room. Ang pinto namin sa TLE room ay gawa sa bakal, katulad nung mga nasa gate. Kung kaya't makikita mo kahit nasa labas ka kung ano ang nasa loob. Tanghali nang maganap ito. Nasa kalagitnaan kami ng klase nang itong janitor na tawagin na lamang po natin na Tito Anthony ay naglilinis ng banyo na nasa tabi lamang ng TLE room. Kumbaga napapagitnaan ng classroom ko at banyo itong TLE room na ito. Tahimik nung tanghaling iyon nang biglang sumilip sa classroom si Tito Anthony. Gumagalaw yung bintana sa TLE room! Nagsitayuan kami para silipin. Totoo nga na gumagalaw yung mga bintana. Ngunit paano? Wala din naman pong malakas na hangin ang pwedeng gumawa nun. Kahit sabihin man na nantitrip or pinagtitripan lamang kami ni Tito Anthony, kinilabutan talaga kami sa nangyari. Ngunit dahil akala ng guro namin tripping lamang ito ng janitor, nagbalik na kami sa klase. Makalipas ang ilang araw ay hindi na ginagamit ang kwartong iyon dahil nga sa nangyari. Nilock na nila ang TLE room, ngunit tila hindi natuwa ang elementong tumatambay doon. Ang susunod niyang ginawa kasi ay ganito. Yung padlock ang tila pinaglalaruan niya. Maniwala man kayo Sir Red sa hindi, pero nakita namin kung paanong gumalaw ng kusa yung padlock. Imposibleng hangin na naman iyon sapagkat malaki at mabigat yung padlock na yun. At isa pa, tulad nung nangyari nung umpisa, wala talagang malakas na hangin. Si Tito Anthony ay nalipat na sa ibaba at doon na siya naging janitor sapagkat may pumalit na rin sa kanyang babaeng janitress nung sumunod na pinaramdaman kami ng kung anumang elemento. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Ate Lou. Tuwing Friday at Monday ay may flag ceremony. Sa pagkakatanda ko nga noon, Biyernes nang maganap ito. So lahat kami ay nasa baba na at nagtatrabaho na si Ate Lou at sinigurado pa nga po niya na wala nang kahit na sinong naiiwan doon sa taas. Ngunit nagtaka kami nang bumaba si Ate Lou, kabadong-kabado at namumutla. So nagtanong kami sapagkat nung pagkakataong iyon
bigla na lang siyang napaiyak. Ang sabi niya, may bata daw na gumalaw nung mga upuan sa taas. Akala nga daw niya'y estudyante ito kung kaya't nilapitan niya at sana'y yayayain nang bumaba dahil magfa-flag ceremony na nga. Subalit natakot na lamang daw siya nang bigla ay napansin niyang wala daw pong tao sa taas. Siyempre lahat na naman kami ay kinilabutan. Napaka-imposibleng magsisinungaling siya dahil alam naman po naming lahat na may nagpaparamdam talaga doon. Kaya sa tuwing ginagabi kami sa eskwelahan, lalo na kapag may event, wala talagang gustong mag-stay doon. Kung may kailangan mang akyatin o kunin, grupo-grupo kami kung kumilos. Sa unang palapag naman ay yung batang umiiyak. Madalas kapag gabi na o kaya madaling araw daw ito nagpaparamdam. Siyempre, malakas ang ganong klaseng mga enerhiya tuwing walang ibang tao. Ang kwentong nakarating sa akin, meron din daw sa science room na katabi rin ng banyo sa 3rd floor. Ang ginagawa naman daw po ng elementong ito ay nanggagaya ng boses na minsan ko na rin pong naranasan. Biglang may tumawag sa akin ng isang araw iyon. Kaboses ito ng kaklase ko, ngunit paglabas ko ng banyo, walang tao. Nasa 4th floor silang lahat, Sir Red. Dulo pa ang banyo at sa kabilang dulo nito ay hagdan na paakyat na ng 4th floor, kaya imposibleng kaklase ko ang may gawa nito. Imposibleng kaklase ko rin ang mantitrip dahil maging sila ay natatakot. Imposible din na tinakbo iyon ng kung sino mang nagtitrip sa akin sapagkat kung sakaling may tumakbo sa hagdan na iyon, maririnig ko ang yabag niya. Once again, maraming salamat sa pagbabahagi at pagpili ng kwento kong ito, Sir Red, and more stories po na maikikwento pa sa amin. It's me again, Mrs. A. Habang nakikinig po ako ng SHS dito po sa inyong podcast at saktong may naalala akong kwento, Sir Red, nung napakinggan ko yung isang istorya nung sender tungkol sa isang albularyo. Naisip ko na i-share sa inyo ngayon yung patungkol kay lola ko na albularyo. Kahit po wala na si nanay ngayon, ang tawag ko kay lola, pero grabe talaga yung tatak nitong kwentong ito sa akin. Isang beses po ay nagkapilay ang anak kong panganay noon. Baby pa nga po siya nito around 2012. Lagi po siyang napipilayan sa balikat, kaya ang madalas na takbuhan namin para magpahilot ay kay nanay. Sa Gentry siya umuuwi noon habang kami naman ay sa Tanza, kaya dinadayo pa namin siya para lamang magpahilot. So 3 sakay pa ang gagawin namin para makarating sa bahay ni nanay. Mag-trike papuntang Tejero, jeep naman galing Tejero hanggang sa gate ng subdivision nila at padyak papunta sa mismong bahay. Si nanay ay hindi teki dahil nga thunders na siya. Ang kasama niya nga sa bahay noon ay ang pinsan kong babae na wala din namang cellphone na mga panahong iyon dahil bata pa din siya at nag-aaral. Sabi sa akin ng pinsan ko bago kami dumating ng bahay nila, bakit daw ang daming niluto ni nanay na tanghalian, dadalawa lang naman sila. Sinabi daw sa kanya ni nanay na may darating na bisita
kaya siya nagluto ng marami. Samantalang hindi naman namin inanunsyo o ipinaalam sa kanila na papunta kami doon dahil wala nga pong way of communications pa. So pagdating namin doon ay agad na nga po silang naghain na mag-asawa at pinakain ng tanghalian. Kinuha niya yung anak ko para masimulan na nga daw ang paghihilot since alam din daw niya ang pakay namin at nabalian na naman kasi ang bata. Si Red hindi pa namin sinasabi o binabanggit sa kanila kung bakit kami pumunta doon. Nakapagtataka talaga dahil alam na niya agad na may paparating na tao o bisita kahit walang pasabi. At alam din niya agad ang problema ng anak ko kahit hindi pa naman namin sinasabi ito sa kanya. Ito namang susunod na karanasan ay nangyari sometime in 2005 nung ako po ay elementary pa lamang. Oktubre nung panahong iyon, sapagkat nakikita na yung mga display sa 7-Eleven na mga pang-Halloween kasabay na mga nagtitinda ng mga Halloween mask, lalong-lalo na yung patok na maskara ng demonyo na pulang-pula ang muka at may sungay. Gustong-gusto kong bilhin yun para maisuot ko ang maskara sa November 1 kapag pupunta kami ng Panchong. Pinag-ipunan ko yung maskarang iyon at nabili ko naman. Isang gabi, matapos kong mabili ang maskara ng demonyo, ay niyakag kong maglaro sa likuran ng bahay namin ang nakababata kong kapatid na lalaki. Naghabulan kami at nagtaguan. Hanggang sa naisip kong kapag nagtago ako at hahanapin niya na ako, gugulatin ko siya suot itong maskara ng demonyo. So iyon nga ang nangyari. Nagtago ako sa dilim at pagdaan niya, bigla ko na siyang ginulat. Takot na takot ang kapatid ko sa nakita niyang maskara, kung kaya't nag-iiyak ito habang tumatakbo pa uwi sa bahay. Kinaumagahan, paggising na ni Mama, nasalat niya na inaapoy ng lagnat ang bunso kong kapatid. Wala naman daw masakit sa katawan niya o kung ano paman, pero sobrang taas ng lagnat niya. Pinatawag tuloy ni Mama si Nanay para ipatawas at pagkatawas ni Nanay sa kapatid ko, bumaling sa akin ang tingin si Nanay at sinabing, "Anong ginawa mo sa kapatid mo kagabi? Saan-saan kayo tumatakbo at may natapakan tong kapatid mo na kung ano kaya siya nilagnat?" At kitang-kita nga talaga sa plato na iyon na pinagtawasan ng aking nanay o ng aking lola na may nakitang demonyong may sungay na malapit sa kapatid ko. Doon na ako napaamin na yung maskara ito at ito yung nakita ng kapatid ko bago siya matakot. Siyempre katakot-takot at mas nakakatakot sa kahit na anong horror movies o horror stories ang sermon na inabot ko kay Mama at kay Nanay. Ikrinus ni Nanay yung abo na namuo sa likod ng plato na pinagtawasan sa kapatid ko. Sa kanya ito dinasalan nang hindi ko maintindihang lengguwahe. Bago nga magtanghali ng araw na iyon, himalang bumuti ang pakiramdam ng kapatid ko na parang wala namang nangyari sa kanya kaninang umaga. Ito namang huling kwento ko ay tungkol pa rin kay Nanay at nangyari naman nung dalawa na ang anak ko. Halos araw-araw kasi nilalagnat yung pangalawa kong anak. Dahil mas tiwala ako sa nanay ko, kay Lola, pinatawas ko muna ang bata kay Nanay. Hindi pa nga nakakarating si Nanay sa bahay na inuuwian namin dahil lagi lang talaga siyang nasa bahay noon at hindi mahilig bumiyahe. Pero nung dinala namin sa kanya yung pangalawa kong anak, tinawas niya at sinabi niyang, "Yung mga halaman sa unahan ng bahay niyo,
may mga nakatira doon na mga kaibigan. Napapadalas yata ang pagtambay doon ni Lorraine kaya natitipuhan siya ng mga nakatira doon. Magpasintabi kayo sa mga nakatirang kaibigan lalo doon sa unahan ng bahay niyo para hindi nila kayo bigyan ng sakit, lalong-lalo na itong bata. Alam din ni nanay na nagtatago sa ilalim ng hagdan ang anak kong iyon kahit hindi pa naman talaga namin inaamin o naikikwento sa kanila. Nakaka-amaze lamang talaga si nanay lalo nung nabubuhay pa siya. Nanggagamot din siya ng mga kapitbahay o kung sino mang pumunta sa bahay niya na nais magpatawas at si Nanay Sir Red ay hindi kailanman nang hingi ng bayad. Pero tumatanggap siya ng mga donasyong prutas para daw sa Santo Niño na alaga niya. Kaya din po niyang magpagaling sa pamamagitan ng pangalan at ibinigay na birthday lamang nung taong nagpapagamot. Sayang nga lang talaga, Sir Red, sapagkat bukod sa wala na nga si nanay, ay wala pong kahit na sino sa amin ang nagmana sa kakayahan ng panggagamot ni nanay. Nakakamiss tuloy ang Bicolana kong nanay na iyon. Ito po muna, Sir Red, at maraming salamat sa pagpili ng kwento kong ito. Sumasa inyo, Mrs. A ng Tanza. Nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ngayon, Sir Red, ang kwento tungkol kay lolo ko. Yung lolo ko po kasi ay mambabarang. Tawagin niyo na lamang po ako bilang si A. Baka po kasi yung followers din ninyo ay yung mga pinsan ko. Pagpasensyahan niyo po kung sakaling may kahabaan ang kwentong ito. Si lolo po ay tubong Samar. Siya po ay ang ama ng aking papa. Tatay ang tawag namin sa lolo ko. Ang kwento nga ni Papa, sila daw ni na tatay ay literal na tigabundok at sa bundok din daw na iyon na hindi ko na po i-mention pa. Doon nakuha ni tatay ang pagiging mambabarang. Base sa kwento ni Papa, nangangahoy daw itong si tatay nang may nanghingi sa kanya ng tulong. Nang sinundan nga daw po ni tatay ang sigaw ng humihingi ng tulong, natagpuan daw niya ito sa may gawi daw po ng sapa. Nakita nga daw po ni tatay na itong humihingi ng tulong ay naipit sa batuhan. Bale dito po sa part na ito, Sir Red, ay hindi ko na po sigurado sapagkat nalimutan ko na yung eksaktong detalye. Ewan kung duwende or engkanto yung natulungan ni tatay, pero basta't isang elemento daw. So bilang kabayaran sa pagtulong ni tatay, binigyan siya ng kakayahan ng manggamot. Nung una ay ginamit daw ito ni tatay sa kabutihan at madami nga daw siyang natulungan. Pero ang hindi niya alam, sa bawat na ililigtas daw niya na buhay, buhay naman ng mga anak niyang lalaki ang kapalit. Sabi ni Papa, namamatay daw yung mga kapatid niyang lalaki sa tuwing nakapagpapagaling o nakakaligtas ng buhay si tatay. Ito daw ang naging dahilan ng matinding away nila ni nanay kung kaya't bumalik daw si tatay sa lugar kung saan niya tinulungan yung elemento pero hindi na daw binawi sa kanya yung kakayahang manggamot. Hindi na rin po naikwento ni Papa sa amin kung ano ang naganap after nung bumalik si tatay sa lugar na iyon. Pero pag uwi daw ni tatay, doon na ito nagsimula na mambarang. Kung pagbabasehan ko yung kwento sa amin,
Meron daw itinatago na mag-asawang sawa itong si tatay at napakalaki at hindi daw ordinaryong sukat o normal na laki ng ahas ito na nakikita lang sa gubat. Ginagamit daw ito ni tatay sa tuwing may kailangan siyang gawan ng masama. Pero namatay daw yung isang sawa kasi sinugod daw sila ng taong bayan dati at napatay mismo ng mga tao yung isang sawa. Kaya't yung natirang sawa daw ay pinalaya na lamang ni tatay. Isa iyon sa mga dahilan ni Papa kung bakit niya kami inilayo sa side niya. In fact, hindi po namin ganoon ka-close yung side ni Papa, lalong-lalo na si tatay. May galit kasi si Papa kay tatay. Sinisisi niya si tatay sa pagkamatay ng mga kapatid niya, ni nanay at ang pagkawala ng lupa nila noon. 5 ektarya ang sukat ng lupa nila sa bundok noon pero nawala daw ng isang iglap dahil kung hindi sa kapabayaan ang pagkalunod sa kapangyarihan ni tatay. Noong 6 or 8 years old na ako, nagkaroon na ako ng pagkakataon na makilala at makasama si tatay. Kinausap kasi ni mama si papa. Patuloyin daw si tatay sa bahay kahit saglit lang, na pinayagan naman ni papa. Tandang-tanda ko nga nung pagdating ni tatay sa bahay. Gabi po ito nang makarating siya at kasama si tito ko. Pagpasok niya sa bahay noon ay binati siya ni mama. Medyo loud nga yung pagkakabati ni mama noon at masaya yung tone ng voice. Nang sandaling iyon ay may itinapon si tatay na ipinagtaka ni mama. Ang tanong pa nga ni mama noon ay kung ano yung itinapon ni tatay. Pero wala naman pong bagay na nakita si na mama, kaya hindi na lamang nila ito tuluyan pang pinag-usapan. Sa katunayan, Sir Red, mabait si tatay. Ramdam ko ang pagiging lolo niya kahit hindi kami magkaintindihan. Waray po kasi ang language na laging ginagamit ni tatay at hindi po siya marunong sa Tagalog. Madalas po kaming naiiwang dalawa doon kasi may mga pasok ang mga kapatid ko, may trabaho naman ang mga magulang ko. Nakikita ko siya na parang dinadasalan yung mga bagay-bagay bago niya kainin o inumin. Paminsan pa nga po ay nahuhuli ko siya na parang may kausap. Hindi na ako nawiwirduhan nung time na iyon kasi kilala ko na kung ano si tatay. Isang araw ay nilagnat ako ng sobrang taas, dahilan para hindi ako makapasok ng school. Naalala ko nga pong inaalagaan ako ni tatay at meron siyang ipinainom sa akin. Nakita ko na tubig lamang nga iyon pero may papel. Sa papel daw na iyon may mga nakasulat na hindi naman Ingles yung letra. Basta't mga symbols siya. Ewan kung anong klaseng simbolo. Hindi ko kasi maintindihan basta't parang shape na triangle lang yung alam ko na mga kasama ng mga nakasulat doon. Maarte akong bata noon pero nung araw na iyon, sobrang hinang-hina ako. Napainom ako ni tatay ng tubig na merong papel. After niya akong painumin, hinawakan niya ako sa ulo at meron siyang mga ibinulong doon na hindi ko naiintindihan. Ang isang himala dito, Sir Red, gumaling ako kinagabihan. After ng araw na iyon, tinatawag na ako ni tatay tapos hinahawakan sa kamay tapos lagi din siyang may sinasabi habang nakapikit at tatapikin niya ang ulo ko pagkatapos. Dahil nga bata, nakwento ko tuloy kina papa yung bagay at yung mga ginagawa ni lolo. Pinagsisihan ko iyon ng malala. Nung araw kasi na iyon, Sir Red, matapos ko talagang ikwento,
Nag-away sina tatay at pinauwi bigla ni Papa si tatay sa mga tito at tita ko sa Fairview. Ang natatandaan ko lang noon ay yung sumagot si Mama habang nag-aaway si Papa at si tatay at ang sabi ni Mama kay Papa, "Wala naman nangyaring masama sa anak mo, tama na yan." Pero ang ending, sinundo din si tatay nung gabing iyon at umalis ng tuluyan sa bahay. Hindi ko na po nakita pa ulit si tatay matapos nun. Noong mga time na iyon, palagay ko'y nasa 60 or nag-70 na yata si tatay. Sumapit ang aking high school years. Nagkikwentuhan po kami ni Mama at Ate sa kwarto nang bigla ay napunta yung topic kay tatay. Ang topic kasi namin noon ay mga katatakutan at mga unexplained experiences namin. Ang sabi kasi ni Mama, isa lang daw ang nakikita niyang rason kung bakit daw lapitin kami ni Ate sa mga hindi maipaliwanag na bagay. 4 kaming magkakapatid at kami lang ng ate ko ang madalas maka-experience ng mga nakakatakot dati na hindi talaga namin ma-explain. Ang sabi ni Mama, kami lamang daw na magkapatid ang nagkaroon ng bonding kay tatay. Yung bang time na mas nakasama o nakausap ng medyo mahabang panahon. Doon ko lang din nalaman na nagka-chance din pala si ate na makasama si tatay. Since naririto na rin po sa usapan, let me share this story. Kami ng ate ko talaga ay sobrang lapitin ng mga elemento. Hindi ng mga multo, elemento. Ang ate ko madalas na lapitan at gustuhin ng mga engkanto. Nais kong i-share ito sa susunod na mga entry ko. So balik tayo kay ate. Napakagaling niyang manghilot. Ewan pero wala siyang background sa panghihilot. Hindi nga siya maalam, pero tuwing may masama ang pakiramdam sa amin, kapag nahilot niya lamang ng saglit, gumagaan ang pakiramdam. In fact, yung mga co-teachers niya at barkada niya lumalapit sa kanya pag masama ang pakiramdam nila. Ang sabi ni ate, hininto niya na daw yung panghihilot niya kasi nare-realize niya na kapag gumagaling ang kanyang hinihilot, siya daw naman ang nagkakasakit. Ako naman, tuwing nakikita ako ng mga taong may kakayahang makakita ng mga ganoong nilalang, lagi akong sinasabihan na may nagbabantay daw sa akin na parang fairy-like element. Hindi sana ako maniniwala pero 3 tao na ang nagsabi nito sa akin, Sir Red. Bukod pa rito, noong nasa grade school ako, ang sabi ni Mama, may 3rd eye na daw ako. Inilapit niya daw sa manggagamot ang aking sitwasyon kaya daw siguro nawala. Pero pagdating sa mga elemento, hindi ko sila nakikita pero nararamdaman ko. Ibang-iba ang pakiramdam kapag naririyan na ang mga elemento kesa mga multo. Ang sabi ng mama namin, baka daw nagbalak si tatay na ipasa sa isa sa amin ang kakayahan niya. Bigla na nga din pong nag-share si mama noon ng tungkol sa nangyari nang minsang umuwi si tatay noon sa bahay nung bata ako. Dun sa nabanggit ko nung una na pagpasok ni tatay sa bahay noon ay bigla siyang binati ni mama at pagkatapos ay may itinapon si tatay pero hindi naman nakita ni na mama kung ano yun. Ang sabi ni mama sa amin, dasal daw iyon ni tatay para sa kanya. Itong side po kasi ni papa ay hindi gusto si mama. After daw pong makita ni mama na may tinapon si tatay noon, natakot na daw siya kasi naaalala niya ang bilin sa kanya dati na wag na daw hahayaang maunahan kang batiin ng mga mambabarang kasi kasama daw sa pagbati na iyon
yung masamang dasal para sa'yo. Kung anuman ang dahilan ni tatay, kung bakit siya nagsimulang mambarang, para sa akin ay nananatiling pala isipan. Malakas daw po na mambabarang si tatay. Ang pagkakaalam ko lamang po ngayon, buhay pa rin naman siya. Ang sabi ng mga kamag-anakan namin, buhay dahil hindi pa niya napapasa yung kakayahan niya.